sarap nun, ha? Inhale, exhale. Okay, hinga muna. Patingin ang ating mga kapatid. Good morning, mga kapatid! October 18 na po, madya masalem sa wikang taga-Kaulo sa ating mga kapatid. Friday today po at kahit last day of our work week na, itodo pa rin natin ang ating energy dito sa studio! Alam mo, sobrang cute ng steps natin kanina. Yes. Share ko lang. At sabay-sabay po tayong maki-vibe mula sa mga kilalang 90s pop music hanggang sa mga trending na sayawan ngayon at nakaka-good vibes na Christmas tugtugan. Perfect ito, bawi sa mga kapatid nating always game na game sa mga dance challenges natin tuwing umaga. Of course, Mami Chiki, di ba? Siya yung leader natin dyan. Yes. At ano ba itong pop vibe, hindi lang basta sayawan, no? May benepisyo rin to dahil sa form of dance fitness routine din siya. Gusto ko yung mga step ng mga cardio. pa-retro dyan. Yung mga hilig ng mga, mga mi. Alam nyo na, Jazz di square ba? na naman. Jazz square at kung ano-ano pa, di ba, Justin? Oo. Ito nga, ang feature ng dance fitness na ito, nakasentro siya sa mga signature na mga dance moves na alam ninyong lahat at napakadaling sundan, di ba, Mami Yes, Tim? mama. As in, vibe lang ng Oo. vibe. Vibe lang ng Vibe. vibe. Shake ng It's a shake, vibe. di ba? Halika, turuan pa natin sila kasama ng ating mga guests today. Magsayawan pa tayo kasama ang creator ng Pop Vibes Philippines, Paolo Sason. Good morning, Morning, kapatid. Coach Paolo. Okay. Pop Vibe. Pop vibe. Yes. Ano po ba ang kaibahan ng pop vibe sa mga kadalasang nakikita natin? Bali yung pop vibe, ang ginagamit namin dito yung mga music from the 1990s Yan. until yung mga current mga music natin today. Tapos yung specialty namin, ginagaya namin yung influence yung mga videos sa YouTube na mga pop artists. Kumbaga, relatable, relevant. Oo. And dapat ginagawa namin fitness level yun. So madaling sundan. Ang sarap nga kasi parang hindi mo napapansin pero na-enjoy mo na hindi siya hataw na hataw. Yeah. Pero hindi rin siya malamanay. May hingal factor pa rin. Oo, may hingal factor. Hingal din talaga ako, mama. Pag-vibe siya, mama, na gumaganon ka lang. Kasi nga pop vibe sila. Cool na eh, di ba? Great. Ang cool. Meron din kami mga hataw-hataw din. Okay. Meron kaming part sa class namin na may vibe. Yung vibe, yun yung hataw. Tapos yung groove, yun yung parang medyo groove. So yung kanina, sir, groove yun. Groove, very good. Mas Ay, gusto groove, ko kaya yun. pala. Cute Kaya yung pala. groove. Okay yung groove, lalo na pag may iniinda ka sa tuhod mo or sa balakang mo. Parang chill medyo lang siya. dahan-dahan lang. Oo, low impact. Pero there's movement. Yeah. Nice. Yun yata ang unique sa inyo kasi Enjoyable. ino-offer nyo lahat ng levels pero talagang nandun kompletos Ricardo. Completos Ricardos. So Lahat that po. means lahat ng ages pwede? Yes, pwede po. Pwede po. From 18 years old or 16 or even 15 until we have clients na mga 80, 70. Ay, for Meron family? Pwedeng pamilya? Pwedeng kasali. pamilya. Pwede, Ganda nun. pwede. Shoutout sa mga estudyante. At sa mga 80s, lolo at nandyan yan. lola. Diba? Pwedeng-pwede. Kasi ngayon, pagka senior citizen ka na, sinasabi nila parang dahan-dahan ka lang. Pero kung pwede naman na Pwede. merong ehersisyo kagaya ng pop vibing, diba? Tsaka maganda po kasi yung ibang mga senior citizens natin. Gusto nila yung medyo current na yung hits. Ay, oo, totoo naman. Groovy lolo at lola na Yan. sila. Updated sila. Ayan. Tignan mo nga, lola tong katabi ko, pero groovy. Sana Lola na ganyan lahat. Sana all. Wow. Sana ganyan. Salain mo. Yun, no, tignan mo. Shimmy-shimmy. Dahan-dahan. Yun lang yan, ha? Hanggang doon lang. Saka Ganun aminin na. natin sa panahon ngayon, pati yung mga groovy lola nagtitiktok na. Ah, tsaka pag di mo dadamit, di ba meron tayo on the show all the time? Kita mo naman, oh. Groovy. Yan o. Aura muna. Yan. Nag-costume talaga ako para bumagay sa pop vibe today. Come, para makita. Ayan, all in. Ako yung mga mamsi. Ayan I sila. love it. Kapapsi, thank you so much. Sir Pao, eto, imbitahan na po natin ang ating mga kapatid para naman po ay maengganyo sila na sumama sa ating grupo. Yes po. Bali, meron kami mga classes sa mga commercial gyms. Meron kaming classes doon. Pop Vibe is available sa mga commercial gyms. Tapos meron din kami mga events. So meron kaming page po sa Facebook, Pop Vibe Philippines. Tapos may upcoming po kami na certification para sa mga instructors na gustong maging certified at gustong maging Pop Vibe instructor. Ang ganda, pwede pang pagkakitaan. Pwede pagkakitaan. Maraming salamat, Sir Paolo of Pop Vibe. Thank you. Thank you. Thank you, Paolo. Thank you. Thank you. Alam mo yung PV, Yes. pwede rin yung
positive vibes. Positive vibes! Mag-pop vibe ka para ma-positive Positive vibes ka. vibes. Galing, Maganda. Mami. Nice, Mom. Yes. At eto naman po, para naman tuloy-tuloy na tayo, iba pa namin hinanda ngayon sa inyong agahan. Saktong-sakto ngayon pong Breast Cancer Awareness Month. Magbibigay-pugay tayo sa ating mga nanay na buong tapang at lakas na lumalaban at lumaban sa malubhang sakit na ito. Pero paano nga ba na ipapaliwanag ang ganitong sitwasyon sa ating mga anak? Extra inspirational parenting tip tayo today sa Working Mom. At eto patok, lalo na sa mga mommy, i-enhance pa ang ganda ng inyong mga mata sa mga pina-extra haba, pampilik mata, eyelash extensions. Sinubukan natin yan sa Check kay Chiki. At para naman sa added fun tugtugan today, magpapasaya tayo ng ating mga kaibigan para mas maging at home ang feels this Friday kasama ang rising OPM star na si Aaron Rebostes. Jamming tayo later, kasama siya live na live. Straight on po sa kanyang dominating win sa Mr. Global 2024. Magpapahappy rin sa atin ngayong Biyernes ang ating kapatid star ng MQAA na si Dom Corilla. Ang kanyang naging journey sa male pageantry, babahagi natin yan mamaya live. At para naman, mas mag-good vibes tayo this morning. Hindi na kailangan mag-isip. Basta ang rule, sip lang ng sip. Ang pinakamabilis, winner yan sa ating Sip and Cup. Yan ang ating Friday kulitan sa palarong pampasaya. At ito, syempre para sa ating mga minamahal na kapatid na team, bahay dyan. Hello! Join na kayo sa saya ng aming daily palaro. Today, sino better today? Team Dimple! Yes! Yes! Feeling good today? I feel good today. Feeling good? Nanalo ba kami kahapon? Dress, Ah, Yes! yes! Panalo tayo! Panalo tayo! Panalo tayo! dress to kill na naman ito. Oo, di ba? Magka-kill na naman si Dips eh, di Akala ba? kasi natapakan ako isang araw. Akala ko kasi para takbuhan, sip-sip lang pa. Sip-sip. Okay. So, Team Dimples ba ang better today o Team Justin? Uy, panalo tayo kahapon pero magkaaway tayo. Okay, sorry. Oo, ngayon magkakaalaman sino talaga. Magkakaalaman na. Diba? Yes. Magaling. So, mga kapatid, i-comment lang inyong bet with your location sa aming Facebook Live. At mamaya, pipili kami ng isang maswerteng kapatid viewer na nakahula kung sino ang panalo sa aming palaro. Team Dimples o Team Justin. At syempre, winner yan ng instant 500 pesos worth of load. Tuloy-tuloy lamang po pagtutong mga kapatid. Magbabalik ang inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid! At nagbabalik po ang Good morning, kapatid! Ngayong Breast Cancer Awareness Month po, nagbibigay-pugay tayo sa mga nanay na nakipaglaban or nakikipaglaban pa sa malubhang sakit kagaya ng cancer. Nakilala ko po ang isang super mom na mas pinatatag pa ng kanyang kondisyon. Panoorin po natin ito. May kasabihan tayong hindi pwedeng magkasakit ang mga nanay, pero may mga bagay na hindi inaasahan. Ibabahagi natin ang kwento ni Mommy Pia na na-diagnose ng breast cancer. Mga kapatid, this October po, we are celebrating the Breast Cancer Awareness Month. Kaya naman po, napaka-espesyal ng ating bisita ngayong araw na ito. Hindi lang siya isang entrepreneur, isa rin po siyang content creator and a certified Wonder Woman mom. Mommy Pia, you are here because you were diagnosed recently with breast Yes, 2 cancer. years ago. Tell us your story. Couple of weeks after my 40th birthday, yun.
doon namin nalaman yung diagnosis. Kasi before that, and then nung October na naliligo ako, nakapako lang siya, bigla lang siya, dito sa left, sa taas. So when you got the diagnosis, and did they tell you it was cancer right away? Yes. And sinabi sa akin nung oncologist na it is aggressive type, especially at my age, 40 years old pa lang. So we have to make sure na gawin agad lahat ng kailangan gawin. So i-lay down na yung mga dapat gawin from surgery to chemo, radiation, hormonal. Kinailangan daw tibayan ni Mommy Pia ang kanyang loob para sa kanyang 4 na anak. Minsan kasi kahit gaano katapang ka as a woman, pag pinag-usapan yung future ng mga anak mo, medyo dyan ka nayayanig. Mas nahirapan ka ba dun sa acceptance na yun for your kids? And how did you go about sharing to? Parang during that time, wala akong knowledge about it. Siyempre, pag nagkaroon ka ng cancer, ang nasa isip mo agad is death, di ba? So sabi ko, teka lang yung mga anak ko, bata pa. Meron pa akong 2 years old that time, yung bunso. So sabi ko, kailangan malabanan ko to. Yeah. Kasi bata pa eh. Kailangan ano ko pa sila. Kailangan pa nila ako. Yeah. Pero there's another part of parenting that they say you have to include your kids also with your struggles para naiintindihan nila. Especially for your grown-up kids. Naniniwala si Mommy Pia na pinag-uusapan dapat ng buong pamilya ang mga ganitong pagsubok. In-explain namin, ito yung diagnosis, ito yung pagdadaanan, ito yung mga treatment. And makakayanan natin to. Yeah. So, sa kanila, siguro, especially yung husband ko, laki ng part niya. Kasi, siya siyempre boys eh. So, nandun yung level ng pagkausap niya na hindi ko alam na meron pala sila mga usap na ito kailangan, hindi ma-stress. Biglang, all of a sudden sa bahay, nawala na yung kulit nung mga 2 boys na panganay or mga eldest namin. So, siyempre, ano na lang, yung mga toddlers, hindi pa nila naiintindihan. At the end of the day, tayong mga nanay, kahit ano pang sakit meron tayo, nauuna pa rin yung prioridad natin na maging nanay or magpakananay. Did you have to change anything? Or mas lalo ka bang mas naging tutok ngayon sa kanila? Yes, yung during the treatment, I would say na yun yung nagkaroon kami ng adjustment. Kasi, during the treatment, sinasabi na kailangan nakalayo ako sa anyone in the family kasi malapit sa sakit. or madaling Madali ako mahawa. Yeah. So, naintindihan naman nila yon na kulong-kulong muna ako sa kwarto until makarecover. And kapag nakarecover, ayun naman, back to normal na mag-work, balik ako sa work. May mensahe naman si Mommy Pia sa mga katulad niyang nakikipaglaban din sa sakit na cancer. First is yung pananampalataya, prayers, kung kanino ka man naniniwala, di ba? So, prayer kay God, na bigyan ka ng strength sa araw-araw. Pangalawa ay yung support system. So, my family is my biggest support system talaga. So, tinulungan nila ako in this journey. Pangatlo is yung finding the purpose in it. Siguro, yun na rin ang nag-lead sa akin dito to be able to share not only the journey, but also yung message na pwede pa natin mabigay isa-isa sa lahat ng tao. Kasi ako, big believer talaga ako na nothing happens by accident. By accident, correct. Everything is intentional, may purpose lahat to. Correct. And even the darkest of our days, meron at meron yon magiging light to Correct. other people. Thank you, Mommy Pia, for sharing your Thank story. you too. Maraming salamat. Ang ganda naman talaga. Very timely yung iyong Yes, visit Mama. with our working mom. Ito, segue naman tayo sa pampabeauty naman. Lakas nga bang maka-fresh ng pagpapakabit ng eyelash extensions? Wow! Yan ang pag-uusapan natin sa Check kay Chiki. Mga mami, kahit tayo ay busy sa pangangalaga ng ating mga chikiting, dapat hindi natin kalimutan ang ating mga sarili. At papaano ba natin ma-maintain ang ating beauty? Sa pamamagitan ng pag-elevate ng ating looks. Ito po, meron kaming i-introduce sa inyo ang eyelash extensions na siguradong mag-boost ng inyong confidence. Dito lang yan sa Check kay Chiki.
Minimal time to get ready. Yan ang gustong ma-achieve ng 19 years old na si Precious. Kaya naman eyelash extension ang naisip niyang solusyon. Pag umaga, gigising na lang ako, mag-aayos ng buhok, tapos I can go na sa school ko po. Hindi tulad ng false eyelashes, semi-permanent ang eyelash extensions. The eyelash extensions is putting a premium eyelash adhesive to your individual lashes that is lasting for like a month of like waking up very confident and beautiful about yourself. Iba't iba ang material ng eyelash extensions na pwedeng ilagay sa ating mga pilikmata. First is the regular or the synthetic one. Second is the human hair. And then the third category is the hybrid gyro lashes. This is suitable for clients or eyelash wearers that is their age is approximately 50 to 70 years old because it is very light, this is very manageable, and it's hypoallergenic. Nakadepende raw ang shape, volume at length sa natural lashes na magsusuot nito. We cannot actually force our lashes na, for example, medyo few lang yung lashes ko and then we wanted super volume. It will not be possible because kung ano yung original capacity ng lashes natin, yun lang din yung volume na capacity na pwede nating i-install individually to your original lashes. Simple lang ang paglalagay ng eyelash extensions. Pagkatapos linisin ang eye area, lalagyan ang pilikmata ng glue at ipapatong isa-isa ang eyelash extensions sa ibabaw ng natural lashes. Isa't kalahati hanggang 2 oras ginagawa ang eyelash extension procedure. Tumatagal naman ito sa pilikmata mula 3 hanggang 6 na linggo. Lea, bigyan mo naman kami ng tips sa tamang pangangalaga ng ating lash extension. There are things that we have to avoid for us to be able to, lengthen the life of your eyelash extension. Before you sleep, of course, no oil-based makeup remover. Avoid rubbing your eyes while rinsing your face. Once that you wash your face, you have to dry it on the top using the towel. Hindi natin pwede i-dry ng parang pakusot. Papaano mo, Lea, malalaman kung time to redo na? To retouch. Makita mo naman in between meron ng gaps. Tapos parang mangilan-ngilan na lang yung mga natitira mong lashes. Oh, tayo, Mau. Oo, naku, ayan. Kung sino mag... Ooh! Ayan na, ayan. Ganda. Okay. Next. Sino ba? Sino next? Flexor lashes. Flex your lashes. Ako ba? Yun, no? Talaga, ay, maduling. Sorry. Talaga, Asian lashes talaga. Alam mo yan. Oo, mama. Sino next? Yes, Sino next? Asian Sino lashes. Ikaw na next. Ako ba? Patingin Ako ba? ko nga. Ito. Ako ba? Si Justin. Dos ba? Wow. Ayun, Parang wala naman. Meron ba? Hindi, pero makapalang Wait, hindi lashes ako si sanay Justin. nang hindi naka-glasses si Justin. Diba? Sige, wala na. Pero alam mo, For sa the whole kwento show, nga wala ni nang Lea, glasses. meron nga talaga, marami silang male clientele. Yes. Ang beauty industry ay ngayon bukas na para sa kalalakihan. Yes. Mga tunay na lalaki rin, ha? Pero share ko lang, pagdating talaga sa pilikmata, kasi honestly, hindi ako yung isa sa mga gifted ng buhok sa pilikmata mama. Sabihin ko, ang laki talaga ng difference. Pag naglalagay ka ng extensions, kasi nabubuhay at nadidefine yung mata. Kaya yun talaga yung, for me ha, yun yung isa sa talaga, bakit ko kinakahiligan ang pag-eyelash extension. Ako din, di talaga ako gifted sa pilikmata. Sa kilikili ako. Gifted sa buhok sa kilikili. Tingnan ko nga. Pero ang Hindi. ganda, may options na ganyan na dati namang wala. Dati hanggang yung false eyelashes Yes. lang. At saka maganda ito. Maganda yung lashes kasi improve siya, naka-boost siya ng confidence mo. Kasi mata ang unang tinitignan sa iyo eh, 'di ba? At kung ikaw tamad kang mag-makeup kagaya ko, gusto ko lang yung pagkagising ko, wow. Actually, marami ako mga kakilala na bago manganak nagpapa-eyelash extension. Totoo yan na kaya tingnan mo, pansinin mo yung friend mo na kapag may picture na ganito, wow, ang ganda ng pilikmata, ay, nagpa-extension. Special occasion naman yon, di ba? Opo. Siyempre, babalik-balikan mo yung photo na yun. Haba ng hair. Haba ng hair. Haba ng hair Tapos sa pilikmata. Thank you, Mama Chicks. At eto naman po,
Mamaya, isang jamming session at harana ang ihahandog sa atin ng rising OPM star na si Aaron Rebustes. Ang kanyang performance live na live. At sa Legal Bato, alamin ang sinasabi ng batas tungkol sa pagbili ng lupa pero rights lang ang usapan at walang titulong pinanghahawakan. At sa unboxing, abangan ang bago kong mystery item. Makihula na mga kapatid. Kaya huwag kayong alis, magbabalik pa rin ang inyong fave morning kasalo. Ito ang Good Morning, Kapatid! At nagbabalik pa rin ang Good Morning, Kapatid! Usapang lupa naman po tayo. Rights lang at walang titulo. Nako, yan ang isyung tatalakayan ni Atty. Buko dito sa Legal Bato. Attorney, legal ba ang pagbili ng lupa kung rights lang ang usapan at walang titulo? Ang pagbili ng rights ng isang lupa na walang titulo ay delikado dahil hindi ka sigurado kung ang nagbebenta sa iyo ang tunay na may-ari nito. Wala ka ding hawak na patunay ng boundaries ng lupa na binibili mo. Ang pagmamay-ari ng lupa ay napapatunayan sa pamamagitan ng hawak na titulo na kung tawagin ay Transfer Certificate of Title or TCT o sa mga condominium naman, Condominium Certificate of Title or CCT. Ayon sa maraming Supreme Court decisions, the best proof of ownership of a piece of land is the Certificate of Title. Ito ang tinatawag na titulo ng lupa at wala nang iba pa. Yung tax declaration ay hindi titulo ng lupa. Maraming Supreme Court decision din ang nagsasabi na ang tax declarations at mga resibo ng pagbabayad ng buwis sa lupa ay hindi ebidensya ng pagmamay-ari ng lupa. Kung ang nabili niyong rights ay walang titulo, ang naililipat lamang na karapatan nito ay ang karapatan na hawak ng seller o nagbenta. Kung ang nagbenta ay wala talagang right sa lupa dahil isa lamang siyang squatter o may ibang hawak ng may titulo, yung bumili galing sa seller ay magkakaroon lamang ng rights din ng isang squatter na walang karapatan sa lupa. Kung ang lupa naman na nabili nyo ay agricultural land at awarded land ng gobyerno sa mga magsasaka tulad ng CLOA o yung Certificate of Land Ownership Award o EP or Emancipation Patent, ito ay hindi pwedeng basta-basta i-transfer kanino man except sa mga qualified beneficiaries. Tandaan po natin, ang titulo ng lupa ang pinakamatibay na ebidensya ng pagmamay-ari ng lupa. Kung kayo po ay may nais ikonsulta sa inyong lingkod, i-follow lang ang Facebook page ng Good Morning Kapatid. Mangyaring i-private message po ninyo sa akin ang inyong mga katanungan. Maraming salamat. Nakapatak na yan sa sabi ni Atty. Buko. Tandaan, ang titulo ng lupa ang pinakamahalagang ebidensya ng pag-aari mo. Huwag kalimutan. Kaya kaway-kaway sa mga nagbenta ng mga hindi talaga nila pagmamay-ari. Kasi pwede kayong habulin. Ang bait mo naman, kinakawayan mo pa. Opo, kawayan tas ngiti-ngiti. After 2 weeks, magkita-kita na tayo. Hindi kasi, alam mo, ang hirap pagbibili ka ng lupa, mama, or any property. Usually yan ay investment because hard-earned yung money mo. At maraming nabubudol dyan, kagaya ng mga OFW kasi hindi sila nandito. Huwag po kayong basta maniniwala sa mga papel-papelang makikita nyo isisend sa inyo. Ay, hindi. Ang ginagawa ko po, extra tip pa dun kay Atty. Buko ay, pag may pinadala po sa inyo na TCT or CCT or any kind of proof of ownership ng nagbebenta, pumunta po kayo sa Registry of Deeds na nakalagay doon at mag-due diligence po kayo. Pumunta kayo doon at ipakita nyo, meron po ba kayong record nito? Kasi public records naman po yan. Makikita mo na, sasabihin ng Registry of Deeds, parang peke ito or wala kaming ganitong numero o yung numero na yan ay hindi nagmamatch sa pangalan na to, then pwede po kayong magreklamo or wag nyo nang bilhin. Kasi delikado, lalo wag po kayong magda-down payment nang hindi nyo pa nakikita at nado-double check sa Registry of Deeds yan. Kasi kahit sabihin nila na kanila to, meron mga
nagpapanggap lang na kanila, 5 na pala yung may-ari ng isang lupa. Oo, gulo yan. Oo, kaya 'di ba maraming nag-aaway-away at kapag yan ay naipamana po ninyo, mas malaking gulo pa. Gusto ko yung tip mo kasi actually madali lang gawin. And foolproof, yun talaga magsasabi. Opo, kung pupunta totoo. ka lang doon. Kadalasan kasi hindi natin yan naiisip kasi nga, pag pinakitaan ka ng pruweba, kagaya po ng diploma, nadadaya yan, di ba? Oo. Pag pumunta ka, sabi nila, sa isang lugar at nagpagawa ka nun, Sa recto ba? Sa recto. Ayun, Nirerecto, di ba? So may mga ganun din pagdating sa titulo. Oo, so mag-iingat po tayo kasi ang pera pong yan na hindi natin napupulot basta-basta. Oo, ganda. Okay, Thank you. maraming salamat, Attorney Buko. At ito, kaway-kaway sa mga naghihintay ng delivery sa mga suking rider nyo, no? Guessing bonding time muna po tayo, mga kapatid. Ano kaya ang mystery item na nasa loob ng mahiwagang kahon na ito? Dito sa unboxing. Ang clue, pwede siya maging travel essential. Wow. Pwedeng maging travel essential. Ako, eating ko guess neck nyo? pillow. Neck pillow, Kasi ako, pwede, I like pwede. Dimps. Power bank. Power bank. Essential na essential talaga yan, Diba? Dimps. Oo. Mami Chiki. Pwede. Maleta na yan na nafo-fold na. Wow! Baka meron na ba? Meron na ba? Si Daniela Mondragon lumalabas, may pamaleta, pero dito pe. Oo, dito Datupe. Mga 10 minutes bago bumukas. Oo. Parang ikaw si Iron Man, Mami Chiki, no? Gumaganon siya. Okay, mystery item reveal na, mga kapatid. Oras na para alamin ang mahiwagang kahon. Ang laman nito, dito sa unboxing. Coffee is life baka mo? I got you. Paano kung sabihin ko sa'yo na pwede kang magpainit ng tubig at makapagkape any time of the day? Tara, kape. Hot water na pwedeng dalhin kahit saan? Sagot yan ng portable electric water kettle. Perfect ito sa mga nagmamadali sa umaga o kapag gusto mong mag-relax sa bahay, opisina, o kahit nga sa biyahe. Compact at insulated ang design kaya ang init ng tubig ay mas tumatagal. Simple lang gamitin ang portable electric water kettle. Isasaksak lang ang wire adapter sa likod nito. Pagkatapos, pindutin ang lower button para piliin ang gustong temperatura. Saka pindutin ang boil button sa taas para magsimulang magpakulo. Sa display button, mga kapatid, makikita nyo yung temperature button. Kapag nag-reach siya ng 100, ibig sabihin, nakuha na niya yung sapat na init. Tapos, kusa siya mamamatay at pwede na kayong magtimpla kung anong inumin ang gusto nyo. May 350 ml capacity ang portable electric water kettle, higit pa sa isang tasang kape. Kaya solve na solve ang araw mo. At hawak ka na itong electric portable kettle. Okay, so tumbler siya na kettle din. Galing. Diba? Galing, ah. So anytime pag gusto mo nang magkape or mag-hot tea or anything, diba? Gusto mo nang mag-soothe ng inyong mood, diba? Ayan, pwede yan. Yun nga lang, kailangan i-plug siya. Okay? Oo. Pero, pag na-plug mo siya, at very lightweight naman yung plug niya, diba? So okay lang naman. So okay sana kapag the battery na lang siya. Oo. Diba? So, hindi siya rechargeable. Yung plug niya, kailangan para umandar. Para umandar. Oo, para umandar. So, portable pero kailangan ng Ang hirap. Yun ako, para doon medyo nahirapan akong isipin. Oo. Kasi syempre, ang ganda nito kasi yung idea niya, portable siya. Ang ganda Yes. pati ng look. Actually, Tapos, maganda itsura. parang social yung itsura niya, Oo. mama, diba? Tapos mabigat siya. Ako kasi minsan, hindi ko masyado gusto yung magaan kasi feeling ko, mumurahin pagka magaan. So gusto ko medyo mabigat. Pero ang problema naman dito, may dala-dala kang saksakan. Ay, ito lang. Oo. So makakahanap ka naman ng ano. At saka ng outlet ang nila. lilik nung saksakan na, hindi siya mahaba. So I think yun yung medyo ano. So kaya magdala ka rin ng extension cord. Oo, yun nga eh. Pwede Kasi rin. isipin mo, di ba kadalasan saksakan, hindi ka naman basta pwedeng makisaksak eh. So magagamit mo lang siya pagka sa opisina or sa bahay mo. Hindi siya Pwede, parang on the pwede. go. Oo. Pero, ito, within 5 minutes, boiling na siya. agad. Mabilis din lang. So, Para siya pwede talagang yung naman. usual na ano, Oo. di ba? So ito, kanina, hindi nilang nakita kasi tinago ko dito sa likod, no? Ngayon nasa 90 degrees na siya. At yun, no? Makita mo. Wait, sandali. Okay. Usok talaga. Baka naman ang ano niya ba, ang science ba niya ay, kunwari pag sinaksak mo tapos pinainit mo, nare-retain, insulated ba siya? Nare-retain niya yung init? Yes, definitely insulated din siya.
So, okay naman. Matagal-tagal din. Bago Tapos mo may kailangan spout pa siya dito para sa steam, para mailabas yung steam. wow. So, okay na rin, okay na rin. Oo. Kumbaga, ang magiging purpose niya, kunyari, kung tapos ka na magkape, gusto mo naman mag-tsaa, pwede mong i-refill and use the same bottle, the same, kumbaga. So, mas sanitary din siya, actually, if you think Bakit? about it, diba? Dahil iniinit niya, diba? So, pinapatay niya yung germs dahil sa init na yun. Okay. Yeah. Alright. So, pwede rin, Okay, pwede rin. Justin. Okay, so, sa presyong 1,149 pesos, ang hatol ko dito sa electric portable kettle ay, out of 5 stars, 4 stars, mga kapatid. Bakit? Bakit 4 stars? Alam mo, quality naman siya, di ba? Actually, it feels nice in the hand and everything, di ba? But at the same time, yun lang. Kung battery lang siya, mas okay sana. Mas okay Yun yung sana. challenge, ano? Oo. Kasi alam natin yung 1149. pag-init, yan yung kailangan ng maraming energy. Usually, Yes, kaya plug, di ba? True. Mga I think plancha. 300 watts siya, Mami Chiki. So, mahirap din. Na, I don't know if may technology na tayo na ganyan, Yun, di ang ba? aabangan 300 natin. watts, di ba? Oo. But definitely, quality product to. 4 stars to sa akin. Maraming salamat. So, Alright. mystery item unlocked na naman po tayo, mga kapatid. Until the next unboxing. At eto po, para sa morning exercise natin, meron pa rin. Oo, ang sarap naman talaga humigop ng kape sa umaga. Sa ating palaro, abay, ibang klaseng paghigop ang mangyayari. Abangan yan sa Palarong Pampasaya. Higop pa more! At sa atin naman pong loading sikat bago ang kanyang musical journey of connection and discovery, live na performance ang ibibida sa atin ng ating rising OPM star, Aaron Rebustes. At sa ating pagbabalik, after dominating the stage, makakasama natin live na live ang first ever title holder ng Mr. Global 2024, Dom Corilla! Good morning, Dom! Morning! Good morning! Kaya huwag kayong aalis, magbabalik pa rin ang inyong paborito morning kasalo. Ito ang Good Morning, Kapatid! At nagbabalik po ang Good Morning, Kapatid! Matapos niyang i-dominate ang stage bilang kauna-unahang nag-uwi ng Mr. Global title sa bansa, maaga muna siyang bumisita dito sa ating studio. Ang ating kapatid star ng MQAA at Mr. Global 2024, Dom Corilla! Good morning! Good morning! Thank you! Congratulations! Thank you so much! Wow! Nakaka-proud. Yes! Oo, at nakakakilig. I'm so Nakakakilig. sure marami sa mga kapatid natin ngayon, Mama, na walang pinipiling edad, ang talaga namang masyadong malapit sa TV ngayon. Yes, mga kapatid, I get you. Sobrang lapit din ni Dom ngayon. As sinasabi ko na po sa inyo, yung nakikita nyo sa TV ay... Nako, dapat pakita nyo in person. Oo, okay. Dom, first of all, tell us about your journey sa pageant. Kasi syempre, sanay tayo, puro mga kababaihan yun for pageant. But this time, we also have men representing the Philippines. Kamusta yung pag-uwi mo ng title? Kasi sabi mo nga, di ba, nakapag-place ang Brazil and Spain. Pero tayo ang nagwagi. Yes! What was the experience like for you? For me, kasi it's not my first pageant. I've joined an international pageant before called Manhunt International. And during that time, I was inexperienced, only 4 months of experience lang. So I was really naive and like underperforming during that time. And so I only got top 10. But you know, with 4 years more of experience, I was able to really build my myself up with Q&A, with my walk, with my presence on stage. Yeah. And after 4 years, I said, okay, I think I'm ready. And then that's when I joined Mr. Pilipinas Worldwide, where I was able to get the crown Mr. Global Philippines. And then, more training, and then they sent me to Thailand. And I was not, I kind of had doubts about myself, insecurities. It's yeah, it really everyone has their own insecurities. But that did not stop me from doing my best on stage and really performing.
And then the night came, and I just kept on doing my best until they called me as the winner, and it was just This was this magical. night, yan, no? Yeah. I'm sure it was a surreal feeling for you, Dom, no? Super. It's like a parang panaginip siya nung nangyari yun. I couldn't stop like holding my chest kasi my heart was pumping so fast. Yeah. Pero question, Kaya Dom. pala, Ayan. ayun. Ayun, like ayun, that. mismo, ayun, oh. Ang galing ng timing. That's the real moment right there. Okay, but Dom, so you said you've been preparing for this for a while now because you joined other pageants and everything. No? But for this pageant in particular, was there one part of your pageant game that you were working on the most? Q&A, parang ganyan? For me, Q&A was really my forte because with the others, they're like really handsome, yung mga katawan nila bato-bato. So I knew at that part of the pageant, I cannot really compete that much. So sa Q&A ako bumawi. So I have my Q&A trainer, si attorney Rudolph. So he was really a big part of my winning experience But there. can I just say, that is such a flex, ha? For you to bag the Q&A and to take it as well, because that's brains na there, di ba? Pero wait lang, share ko lang mga kapatid, pwede ba natin ipakita, Dom, yung height mo? Yung height so, mo? height comparison. So yung height, okay. compared to Maui. Sa akin. Sa'yo. Alam mo Okay, ba, go. mama? Sige, pwede rin. Pero para makita nila yung At naka-heels ka rin, Maui, ha? Tatanggalin mo, ha? Okay, Para go. sa inyo, because talaga naman, he is very tall. Okay, Dom, please do Okay, the go. honors. Stand up. Okay, yan. Tayo ka muna, Dom. Okay. So, ito lang po tayo, mga kapatid. That's how tall Dom is. At si Justin matangkad na Grabe. yan, ah. What is your height, Dom? I'm 6'4". 6'4". Pang Superman. Pang Talaga Superman naman. yung height. Talaga. Oo, mismo. Si Batman, Superman, think sa so, mga yeah. 6'4 sila. Buka na, Dom? Masakit sa leeg pala. Diba? Grabe. Talaga pag kinausap mo siya, nakatingala ka. Ganon. How much of an advantage is that? Yung physique mo, including your height, pasok mo rin yung iyong experience sa modeling at saka sa acting. Yes, I think for me the height is a big attention grabber kasi you really stand out if people. Literal, ano? Literal stand out. Yeah, stand out talaga. And I think, you know, once you get the attention, I think what you do with that attention, like your aura or how you present yourself on stage, it really like even more emphasizes like your essence and your you know your presence on stage. What is your essence, Dom? Diba, syempre, kasi Mama wala tayong Chiki, time. maghunos dili ka! Nanalo sa Q&A. Bigyan naman natin ang pagkakataon. Okay. You have two sentences to let us know. What is the Dom What do we essence? need to know about Oh, for me, during my competition, I told my essence was being an actor. Because being an actor, you have the power to inspire the people around you and to, you know, significantly change the culture and the human experience. So for me, being able to do that is a very fulfilling purpose for me. Naiwan ako doon sa human experience feeling, Dom. Ang ganda because I think yung height niya kasi is not a common height ng ating mga Pilipino, di ba? Kadalasan kasi mga 5'9", 5'8", matangkad na yun sa atin. But I agree with you that being an actor is actually a plus kasi we are able to express ourselves more clearly and more colorfully, I guess. Yes. So, Okay, Dom, I have a question. Kasi aside from your win dito, you're also a part of MQAA now. Yes. Part ka na ng family ng MQAA. Yes, Ano yung pakiramdam na part ka na? At saka, kwentuhan mo naman kami sa mga lessons na natutunan mo sa journey. I am so honored and happy to be part of MQAA kasi matagal na akong gusto maging actor. And the journey has been really long because before modeling lang ako and I'd never really got the opportunities to do that. Pero now I'm super excited to do work with MQAA and with TV5 and yeah, super excited. okay. Saka So, Dom, feeling ko yes. pwede ka rin mag-graduate. Parang ang lalim ng Ayan, boses ni Dom actually, naturally, di ba? Are you modulating Yes, your voice? yes. No, That's your real my normal voice. Diba? Amazing. Wow. Natural yun. At alam mo ba, gusto niya maging action star. Oh, Bagay naman siya maging action Pwede. star kasi alam mo, nag-try ako niyan, di ba, for Ironheart. It's not easy to do when you're a bit tall. Super, no? super Kasi hard, yeah. mas malaki yung galaw mo, the movements are different, and they say pag matangkad ka, mas hirap kang gumalaw. Yes, Papatunayan mong mali yun,
Sino gusto mong artistang makatrabaho? I really want to work with Coco Martin kasi he's a big actor. Ay ko! Yes, Si Tanggol hello. pala. Yun si Coco Martin. At saka magaling ding director si Coco. Yes, So, yes. that's a great opportunity to learn from him dahil veterano na rin siya sa pag-artista at pagdidirect. Okay. Sige, Well, Dom, promote yes. yourself to Coco Martin. Coco Martin. Coco Martin, Nanonood if po you siya need a tall star, baka kahit villain, andito. Kahit bilhin. Okay, so Tama. Dom, saan ka mahanap ng ating mga kapatid? Follow me on Instagram at Dom Carilla. I also have TikTok and Facebook. You guys can follow my journey there as your Mr. Global 2024. Alright, maraming salamat, Dom, and congratulations. Congratulations. Thank you. Thank you. Good luck with everything. Oy, nice! At eto naman po, sa ating pagbabalik mga kapatid, tayo'y bibilib sa kanyang husay sa pag-awit. Isang live harana mula sa rising OPM star, Aaron Rebustes. Tuloy-tuloy lang ang good vibes, kasama pa rin ang inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid! Aaron Rebustes! Remember that name. Remember the name. Aaron Rebustes, let's go! Grabe. Pag-usapan Good morning. natin. Good Aaron, morning. batiin mo muna mga kapatid nating nanonood. Hello po mga kapatid. Ito. Hello po. Tanggalin natin yung mic. Aaron, ayan. ang ganda nung kanta. Makanina, habang nagtatabi-tabi kami, hinuhulaan namin mga influence mo. Yeah. Influence mo ba si Ed Sheeran? Kasi parang ganun yung sound niya. Well, sige po. Opo. Sige po, opo. Oo, sige. Eto, Ed tuloy yung tawag ko. Aaron! Sorry. Aaron, pag-usapan muna natin yung kinanta mo. It's Aloof, no? Ano yung kwento tungkol doon? Kasi ang ganda parang I'll go on an ending road with you, I'll be alright. Talaga ba, Aaron? Sino ba to? Good morning. Yes po, nakuha ko po inspiration dito nung nasa road trip po. And, Road trip. Nung sinusulat ko sa kwarto ko, parang na-imagine ko yung self ko kung paano ako magmahal sa isang tao. So wala pa. Hindi ka pa nakatry magmahal. Sa parents lang. If you don't mind, how young are you? 22 na po. 22. Alam mo hindi kasi ngayon ko iniisip na yung kantang yun, tingnan mo sinabi ni Aaron na ini-imagine niya paano siya magmahal. Pero in truth, ang first kind and form of love kasi na natututunan natin at naipapasa natin ay ang pagmamahal na nakukuha natin sa magulang natin. So ganun bang klaseng pagmamahal ang na-experience mo sa pamilya mo? Kasi it says kahit anong mangyari, I'll be alright, sasamahan kita. Yes po. Ganda. Shoutout po sa mama ko. Pati sa Hi, tita. Alam mo yung mga ganyang kanta, I hope you don't mind my saying, ang daming pwede mong ibali na kung paano mo titignan at i-appreciate yung kanta. Yung iba, yung mga religious, pwedeng kanta yan ng Diyos sa'yo. Pag nakakalimutan mo na wala kang kasama, yan ang sinasabi ng Diyos sa'yo na hindi ka niya iiwanan. Ang ganda mo. O kaya, ikaw rin para sa magulang mo. Baliktad, di ba? Ganon. Ang ganda Maraming talaga. pwedeng interpretation. Gagamitin ko Diba? sa reels ko. Pero ito, Aaron, maliban dito sa loop, meron kang EP na titled Chasing Sunsets. Ilang tracks yung maririnig namin sa EP mo? Meron po siyang 6 tracks po and out na siya sa lahat ng streaming music platforms. Yan. Nice. Yung kanta ni, I think yung type of voice and kanta mo, yung tipong kahit ulit-ulitin mo, pakinggan, kung gusto mong magpakalma, yun yung papakinggan mo, di ba? Thank you po. Ganda. Puro ba about love yung theme ng EP mo? Mostly po, yes. Puro about love kahit wala ka pang experience sa love. Uy, merong experience sa Pero love. not yung romantic. Romantic love. Oo, pero ang galing nun. So what more? Pa nagka-romantic experience ka? Baka naman talaga ang hugot Baka natin. maiyak na pala. talaga kami sa lahat ng mga kantayin Baka mo, naglulupasay na Aaron. kami sa sahig. Sa kakaiyak, di ba? Ang ganda, Aaron. Ako na-enjoy ko yung kanta. At saka ang chill niya, kalma siya. Kasing kalma mo. Thank you po. How to be you po. How to feel? Very chill lang siya. Aaron, meron ka pa bang ibang mga paboritong kinakanta na pwede naming marinig ang sample? Oo. Nakapela. Yung tumutugtog po ngayon, Ano isa po yan? siya sa nagawa kong cover sa Sige, YouTube, please. Dandelions. Sige, pwede pa sample. Okay. Gusto mo ng gitara? Wala.
Yeah, okay. Acapella, okay. 'Cause I'm in a field of dandelions, wishing everyone that you'd be mine. Mine. Nalalaman ko yung kilig. Kilig na kilig ako. Okay, grabe. Kung mo yung tunog ng music ngayon, ng musika ng kabataan ngayon, yun na yun. Talagang, parang ang 50 years old ka na sa experience eh. Yun ang lumalabas sa pagkanta mo, sa pag-awit mo. Ma-process mo. Nag-start po ako mag-play ng guitar, then sa melody po talaga, then tsaka na po yung nagpa-follow yung lyrics. Okay, so nadadala ka muna sa dun sa harmony, dun sa... Ito si Aaron, ito yung masarap iuwi sa bahay, tapos kanta ka lang dyan sa tabi ko. Tama. Ano si Aaron, keychain? May uuwi, Maui. Kaya pasok sa bulsa. Imbitahin. Tapos di susi. Di susi. Aaron. Yes, Just? Aaron, sige, how can we follow you? How can we see you online? At para malaman namin yung upcoming tracks mo and shows, pa-promote? So, hello po mga kapatid. Ako po si Aaron Rebustes and you can follow me on my social media at Aaron Rebustes. And yung song po na nakanta ko kanina, which is Loop, nasa Spotify na po siya. And I have a gig tomorrow po, so kita-kits na lang. Saan? What Sa time? Dinalan Coffee sa may Taft. Nice! What time? 7 p.m. 7 p.m. Nasa socials mo rin yun, yung detalye, yes. para sa mga gustong pumunta. Alright. Thank you! Wow! Napakaya ng gusto-gusto parang baby face, fresh na fresh, pero ang lalim. Ang daming mugot. Maraming salamat, Aaron. Diyan ka lang, ha? Oo, eto na. Let us all end the work week with a bang. Oras na para sa ating morning kulitan dito sa Palaro Pampasaya! Team Bye! Let's have a sip habang pinapanood ang ating mechanics. Palarong pampasaya, sip and cup. Ang mechanics, maghaharap at magtutuos na naman ang dalawang teams. Simple lang ang larong ito. Kailangan lang ma-stack ng players ang cups. Ang twist, gagawin ito sa pamamagitan ng pagsip sa cups gamit ang straw. Salitan lang ang players sa paggawa ng task. Ang team na pinakamabilis magawa ang challenge ang siyang panalo. Okay, everybody gets a chance. Alternate kayo, isa stack lang. Team Dimples, Dom and John. Going up against Team Justin, Maui, at Aaron. Kasama ko mga vocalists eh. So, ibig sabihin, okay yung lung capacity nila. Okay, so, mataas yung expectations ko para sa kanila, ha? Para dun sa mga bumoto kay Team Justin, eto na. Are you ready to challenge the singers? In 3, 2, 1, let's go! Let's do it. Ihip lang, just stack on one, okay? After one, ang galing naman ng mga singer na to. Go! Up! Okay. Galing naman. Next, John. You got this. Whoop. Go, John. Oh my God. Yan, go, Maui. Easy. Ang bilis nito, ha. Nako, habol kayo, habol. You got it, Mama Dim. Go, Maui. Nako, Okay, yung go. mga Grabe si Dom. Ang laki na ng lamang dyan. Ihipin mo. Keep going. Sip pa more. Sip pa more. Dalawa na lang dito. Tatlo dito. Ayun na. Okay. Ayun. Isa na lang. Go, go, go. Let's go. Humahabol. One more. Isa. John. Let's go. Maui, congrats! Maui! Congratulations! Ayun na! Ang gagaling ng mga lung capacity. Diba? Mga vocalist si mga to. Alam mo, hindi talaga ako sip-sip. Wow! Buti na lang nag-vocalize tayo ng Do, Re, Mi, Ba. Pero in fairness, Ito muna. Click muna natin. Congratulations! Salamat sa lahat ng nagboto for Team Justin. Tignan natin. For 500 pesos worth of load, congratulations, Kai! Johnny Tofundal! Congratulations, Johnny! Okay, 500 pesos worth of load. Justin, Next na si Dom, at si John, at si Mama Dip. 1, 2, yan. Okay. Ikaw, alam ko may guesting ka pa sa isang ganyan na. Okay. Ayan. Pwede yan? Pwede yan? Pwede yan? Pwede to? Thank you. Oh, ganda! Galing nila, no? Maraming salamat, Aaron and Dom. Thank you so much.
Chiki. Thank you. Para naman po sa mas extra saya, extra aga, extra ganado, as in extra aganado, mga umaga, ang inyo pong paboritong morning kasalong Good Morning Kapatid, may bago ng time slot! Simula po sa Lunes, October 21, mauna na rin sa paghatid ng mga impormasyon at good vibes ang Good Morning Kapatid pagsapit ng alas 5:30 ng umaga. Mas pinaaga, mas pinahaba pa dahil ang programa po sisiksikin ng mga pakulo at balita till 8 o'clock in the morning. Sasamahan pa yan ng OG Manong ng Umagang Pilipino. Kasalo rin po ang isa sa pinakamakulit at pinakamagandang DJ sa radyo, aking kumare, para sa extra aganadong mga umaga. Abangan ang bagong anyo at oras ng Kapatid Morning Show na Good Morning Kapatid! Alright! At di talaga ako makapaniwala sinasabi ko na habang puro pulbo yung mukha ko. And that is it para sa ating Thankful Friday. At 60 days na lamang po mga kapatid, Pasko na! At bago rin ang lahat, happy birthday sa aming head writer na si Ian Dominguez! Happy birthday, baby! We love you! Happy birthday, mga kapatid! Isang makabuluhang umaga na naitid namin sa inyong mga tahanan. Kita-kits pa rin po tayo sa ating bagong time slot sa Lunes. At susunod na po ang Frontline sa umaga. I-enjoy lang ang araw at ng weekend at mag-spread ng good vibes palagi, mga kapatid. Keep smiling lang, yan ang paalala ng inyong paboritong kasado sa umaga. Good morning, kapatid!